Tayo po ngayon ay nasa larangan digmaan. Nakahanda na po ba tayo? Digmaan po ng ansok, paghihigap, higit. Tunay na buhay ng Kristiyano ay isang digmaan. Christian life is a battleground. Kaya dapat lamang harapin natin ang digmaan sa buhay. Gusto buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17, basahin natin ang isang bahagi ng kabanatang ito na may kaugnayan po sa digmaan, verse 41 to 48. 1 Samuel chapter 17 verses 41 to 48. Ganito po ang sinasabi. Dumating ang Filisteo at lumapit kay David na kasama ang lalaking tagadala ng kanyang karasam na nasa unahan niya. Nang tumingin ang Filisteo at makita si David ay kanyang hinamak siya sapagkat siya'y kabataan pa, mapula ang pisngi at may magandang mukha. Sinabi ng Filisteo kay David, "Ako ba ay aso na ikaw ay lalapit sa akin na may mga tungkol?" At ninahit ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. Sinabi ng Filisteo kay David, "Halika at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa ipapawid at sa mga hayop sa parang." Pagkatapos ay sinabi ni David sa Filisteo, "Lumalapit ka sa akin na may taba, may maliit at malaking sibat, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay, at ibubuwal kita, at pupugutin ko ang ulo mo. Ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Filisteo sa mga ibon sa impapawid at sa mababangis na hayop sa lupa, sa araw na ito upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang malaman ng buong kapulungan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat. Ang labanang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aking kamay." Ito po ang salita ng Panginoon na tayo ay manalangin. Opo Panginoon, tunay na buhay Kristiyano ay digmaan. Ito ay labanan. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na makita namin ang aming kung mga gagawin sa digmaang hinaharap namin sa bawat araw, sa bawat sandali ng aming buhay. Bigyan niyo kami ng unawa mula sa inyong banal na Espiritu upang makita namin ang iyong kalooban sa mga araw na ito. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Buhay Kristiyano ay digmaan. Hindi ito maiiwasan. Ito ang realidad. Sa ayaw mo sa gusto, buhay Kristiyano ay labanan. Labanan sa maraming paraan. Labanan sa mga trials. Labanan sa mga problema. Labanan sa tukso, labanan sa kasalanan, labanan sa sufferings, labanan sa sickness, at iba pang mga labanan. Ang pag-iwas o pagtalikod sa labanan ito ay hindi solusyon. Hindi ito ang katugunan. Kailangan harapin natin ang labanang iyan, sapagkat ang pagharap ang tanging solusyon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling pamamaraan, hindi sa sarili nating braso, kundi gaya ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Efesos, Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo,
kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Hindi natin kayang gapiin ang mga kaawan na yan. Ito'y magagapi lamang natin sa salita ng Panginoon na ating makikita sa verse 10, the same book, Philippians chapter 6 verse 10. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayo magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas. Magagapi natin, maharap natin ang ating labanan, ang ating kaaway sa pamamagitan ng ating panghahawak sa kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos, ito'y nagagamit natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya ang dadaig sa sanlibutan ito na ating kinakaharap. Labanan ito, mga kapatid. Ang buhay natin labanan. Pero ang kagandahan lang dito sa labanan ito, hindi tayo kayang gabihin. Hindi tayo matatalo. Ang kailangan lamang natin dito ay harapin ng may pananampalataya. Kaya nga, ito ang sinasabi ng Biblia. The just shall live by faith. Simula sa Lumang Tipan, Habakkuk chapter 2 verse 4, the righteous or the just shall live by faith. Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. At ang sabi sa Romans 1:17, the righteous or the just shall live by faith. Tayong mga tao ng Diyos, namumuhay tayo bilang matuwid, hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa gawa ng Diyos. At ang ating kapangyarihan upang lumaban sa digmaan ay ang ating pananampalataya sa Kanya. Pananampalataya. At tayo makatanggap ng pananagumpay sa pagharap natin sa ating digmaan. So tingnan natin ang mga leksyon na maaari nating pakukunan ng lakas sa buhay ni David sa pagharap sa digmaan ng may buong pananampalataya. Na paano hinarap ni David ang digmaan? Hinarap ni David ang digmaan ng may pananampalataya. Una, ang hamon nito. Ikalawa, ang takot nito. Ikatlo, ang panliliit nito. At pang-apat, hinarap nito para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, tingnan natin mga kapatid, unang-una. Harapin natin may pananampalataya ang hamon ng digmaan. Laging may hamon yan every day, every minute ng ating buhay. Umaharap tayo sa hamon ng digmaan, hamon ng buhay. Na makikita natin sa chapter 17 verse 1 to 11, mabasahin na natin yung mga unang talata. Ganito ang sabi, tinipo ng mga Pilisteo ang kanilang mga hukbo upang makipagdigma, at sila'y nagtipon sa Soko na sakop ng Huda, at nagkampo sa pagitan ng Soko at Azeka sa Ephes-Dammim. Nagtipon-tipon sina Saul at ang mga Israelita, at nagkampo sa libis ng Ela, at humanay sa pagkikipagdigma laban sa mga Pilisteo at sa mga sumusunod pa. Bakit sila humanap? Sapagkat mayroong hamon. Natingnan natin. Ayon sa verse 1, sino itong humahamon sa bayan ng Israel? Sino itong humahamon sa bayan ng Diyos sa pangunguna ni Haring Saul? Walang iba kundi ang Pilisteo. Ang Pilisteo ang humahamon sa kanila, humahamon sa bayan ng Diyos. Pero sino itong Pilisteo? Oh, dati nang nakaaway ito. Dati nang nadigma ng bayang Israel, at laging talunan ang Pilisteyong ito. Laging talo. Wala silang kapanapanalo sa bayan ng Diyos na walang iba kundi ang Israel. Makikita natin sa chapter 13. Pero ngayon, bakit natatakot si Saul at ang buong bayan sa hamon ng Pilisteo? Bakit sila natatakot? At tignan nyo, ang sabi sa verse
11 ng ating text. Nang marinig ni Saul at ng buong Israel ang mga salitang ito ng Filisteo, sila'y nanghina at lubhang natakot. Bakit natakot si Saul? Bakit natakot ang bayang Israel? Well, dahil si Saul ay natuwang, kaya nagdamay na rin ang buong bayan. Ganon din naman sa ating pamilya. Kapag ang tatay takot, ay damay ang kanyang mga anak. Kung ang tatay hindi tapat sa Diyos, damay din ang kanyang mga anak. Napakalaga po ang pamumuno sa ating buhay, sa pamilya, at saan naman na mayroong tapang. Pero bakit natakot si Saul? Alam nyo, mayroon akong kukwento sa inyo. Mayroon akong kilalang, naging kaibigan ko, naging barkada ko ng panandalian. Ang pangalan niya ay Miloy. Si Miloy. Maaaring kilala ng iba kung sino si Miloy. Si Miloy, ito yung naging kaibigan ko nung ako hindi pa Kristyano. Gusto ko lang tiyakin. Hindi pa Kristyano no. Si Miloy, kung anong tapang ko noong binata pa ako, masobra siya matapang. Grabe yung tapang talaga si Miloy. Gumagawa yun noong puluhan, noong mga kutsilyo, mga double knife, mga weapons. Siya gumagawa ng manggo. Manggo si tawag yan sa Tagalog ngayon, puluhan. At maraming humahanga sa kanya. Pero napakatapang yung tao. Alam nyo, makalipas ang ilang taon, bumalik ako ng Maynila, nakita ko siya. Nandun sa isang sulok, nasa ilalim ng dulo. Parang nagiging natatakot siya. Gusto niyang pumunta sa tindahan dahil gusto niyang bumili ng pagkain. Pero nanginginig siya roon. Natatakot siya. Yung dating matapang, yung dating siga-siga, ngayon nanginginig siya. Nagtanong ako, bakit gano'n si Miloy? Bakit nagkaroon siya? Ang sabi ng kwento, tamarin niya. Kasi yan si Miloy, nakadisgrasya ng tao, yung mabait na nilang kapitbahay, napatay niya. Kaya kahit na agashas na ng dahon ng damo, inagtatago yan, nanginginig. Kaya siya natatakot. Alam nyo, si Haring Saul, may dahilan siya kung bakit natatakot siya sa kaaway na dati niya ng kalaban, dati niya ng talunan. Pero ngayon, hinahamon siya, wala namang pagkakaiba, maliban lang kay Goliath, pero natakot siya. Bakit po? Kung ating pong babalikan, ang kanyang nakaraan, chapter 15 ng 1 Samuel, verse 23, siya'y inutusan ng Diyos na kanyang lipulin ang lahi ng mga Amalekitas. Sapagkat hinatulan ng Diyos ang Amalekites, ang Amalekitas. Ganong araw, ang judgment ng Panginoon, hatol niya sa bansa o sa sinumang tao, susuguin niya ang kanyang bayan. At kung anong gusto ng Panginoon, patayin, lipulin, walang ititira kahit ang kanilang alagang pusa, maging sanggol, dapat nilang sundin. Sapagkat yun ay judgment. Wala pong kasalanan doon. Ganun po. At yan ay na-apply ngayon sa ating gobyerno, na ang gobyerno ang dapat gumawa o magsagawa ng hatol sa mga makasalanan. Pinapatay ng Amalekita dahil ayaw ng Diyos ng ang kasamaan ng Amalekita ay makuha ng mga Israel. Pero ang ginawa ni Saul, hindi siya sumunod. Kanyang kinuha at tinago ang mga matatabang tupa at ibang mga hayop. At nagmalaki siya sa propeta Samuel na, Samuel, purihin mo ako, purihin ang Panginoon, ako'y masunurin. Pero sabi ni Samuel, ano tong narinig kong Ang sabi ni Saul, yung ba, matataba, hinano namin na para panghandog sa Diyos. Yung pagpatay nila sa buong mga Amalekita, paghandog na sa Diyos, pero mas pinili nila niya na kunin yung matataba para sa kanyang sarili. At ibinintang niya sa mga tao. Siya'y direktang lumabang sa kalooban ng Diyos. Siya'y nagkasala. Kaya sa verse 23, sapagkat ang pag-imagsik ay gaya ng kasalanan ng pagkukulang.
at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. Ito po ang nangyari. May nagawang kasalanan si Haring Saul at iniwan siya ng Diyos. Wala na po ang gabay ng Diyos sa kanya. Alam natin, wala na yung Espiritu ng Diyos kay Saul. Then verse 26, makikita natin, ganoon din sa verse 26. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon at itinakwil ka ng Panginoon sa pagiging hari ng Israel. Mga kapatid, ang hamon sa buhay natin, kaya nating harapin. Paulit-ulit yung problema yan. Paulit, hindi na nawawala. Ganong problema. Pero may time na tayo natatakot harapin yung dati na nating napagtagumpayan. Bakit po? Meron tayong kasalanan. Mayroong nakatagong kasalanan sa ating puso. Yan po ang nagpapahina ng ating kaluluwa, ng ating pananampalataya. Ito nangyari kay Saul, mga kapatid. Mayroong secret sin. Tayo man ay humaharap sa mga hamon sa buhay. Hindi natin ito kaya kung mayroon tayong nakatagong kasalanan. At ang sabi ng banal na kasulatan, Numbers 32 verse 23, be sure your sin will find you out. Hahabulin ka ng iyong kasalanan. Guilty ka. Saan ka man pumunta? Kayang-kaya mong problema pero hindi mo kayang marisolba dahil guilty ka. Hindi ka makapagpayo ng tama. Hindi ka makapagturo ng tama. Kaya pinapabayaan mo ang maliit na kasalanan ng iyong anak sapagkat kung siya'y tutuwid mo, ikaw tinatamaan. At dahil dyan, lumala ang kanyang problema. Talo. Kaya na, sa pagharap natin sa hamon, harapin natin ito ng panampalataya dahil ang taong matuwid namumuhay sa panampalataya. Harapin natin ang hamon na may panampalataya. At hindi lang yun, mga kapatid, ang naging problema rito ng bayang Israel. Tulad natin, harapin natin ng may pananampalataya ang panliliit ng sino man. Now, chapter 17, verses 28, tingnan nyo ang kasaysayan dito, verse 28. Tapos, hanggang 33, tingnan nyo sabi. Narinig ni Eliab na kanyang pinakamatandang kapatid nang siya'y magsalita sa mga lalaki. Kaya ang galit ni Eliab ay nagningas laban kay David at kanyang sinabi, bakit ka lumusong dito? At kanino mo iniwan ang iyong pangting tupa sa ilaw? Nalalaman ko ang iyong kapanghasan at ang kasamaan ng iyong puso sapagkat ikaw ay lumusong upang panoorin ang labanan. Hinatulan siya, hinusgahan siya ng kanyang kapatid na si Eliab. Verse 29, sinabi ni David, ano bang aking ginawa ngayon? Hindi ba salita lamang? At tinalikulan niya si Eliab at tumungo sa iba at nagsalita sa gayon ding paraan. At sinagot siya ng mga taong gaya nung una. Now, tingnan natin. Minaliit si David mismo ng kanyang sariling kapatid na si Eliab. Sino si Eliab? Si Eliab, sa tingin ng tao, siya ay isang dakila. Sa tingin ng mga tao, kahit ni Propeta Samuel, siya ay isang taong magiting, mandirigma, dakila. Pero si Eliab, sa kanyang kataasan, katangkagan at kanyang bigas ng pangatawan, tinanggihan siya ng Panginoon.
So itong si Eliab, tinanggihan ng Diyos. Babasahin natin ang kakatanggi sa kanya. 1 Samuel chapter 16, verse 6 to 7. Ganito ang sabi. Nang sila'y dumating, siya'y tumingin kay Eliab. Ito si Samuel, nung pagpili na susunod na hari. At sinabi sa sarili, tunay na ang hinirang ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit, sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Si Eliab, siya yung tinanggihan ng Panginoon. Pero sa mata ng tao, matikas, malakas, matipuno. Pero nasaan ngayon? Wala siyang magawa. Kasama siya sa mga nagtatago. Kasama siya sa mga nanginginig sa takot, sa hamon nitong si Goliath. Pero nakuha pa niyang laitin itong si David. Nakuha pa niyang laitin si David. At yan ang problema natin kuminsan. Maraming panliliit sa atin dahil sa ating pananampalataya. At dahil sa panliliit, minsan tayo po'y naapektuhan, hindi natin kayang harapin ang ating digma. Minsan, kapatid, mismo natin ang nanliliit sa atin. Humahamak sa atin. Hinahatulan ang ating puso. Masakit yun. At hindi lamang ang kapatid ni David ang nanlait sa kanya o nagmaliit sa kanya, maging si Goliath o si Goliath. Tingnan nyo ang sabi sa verse 43, 44, yung binasa natin kanina. Noong si Goliath ay lumusok na, nakita niya si David na napakaliit, isang binatilyo lamang, punakang pisngi at napakagwapo. Hindi mukhang mandirigma. Isang totoy lang. Kaya ang sabi nitong si Goliath, ano kung aso? Yun yung sabi sa verse 43. Sinabi ng Pilisteo kay David, ako ba ay aso na ikaw ilalapit sa akin na may mga tungkod? Dala kasi ni David yung tungkod niya at saka yung tirador niya. At saka yung supot na mayroong apot na bato. Yan tangkat ni Goliath, si David ay ganoon kababa. Minaliit siya ng gusto. Ang sabi niya, ako ba ay aso na ikaw ay lalapit sa akin na may mga tungkod? At nilait ng Pilisteo si David sa pamagitan ng kanyang mga Diyos. Ginamitan pa ng Diyos. Walang kwenta yung Diyos mo. Kami mo to. Sinabi ng Pilisteo kay David, halika, ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop sa parang. Ang tingin niya kay David, isang maliit na hayop, pwede niyang punit-punitin ang katawan ni David at ibigay sa mga hayop. Minsan, mismong kaaway natin, o mga tao hindi mananampalataya, nilalait ang ating pananampalataya, nilalait ang ating pagsamba, minamaliit tayo, ang tinan nyo, nilipat-lipat ka kasi ng relihiyon, kaya ganyan ang nangyayari sa buhay mo, wala, binalas ka. Alam nyo ba, na si David dito, siya ay lumalarawan sa ating Panginoong Jesucristo. Si David, tulad ni Jesucristo, nilait ang ating Panginoon, pinagsalitaan ng taong kasinungalingan, pinagbintangan na isang kriminal, kaya siya pinako sa krus. Pero nung ginawa ni Kristo, kung ating babasahin ang Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Ganito pong sabi, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya tinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Pero mo, ang kanyang pagiging tao ay isang anyong alipin na pakapakpang katayuan.
At palibasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Mababa na siya bilang tao, nagpakababa pa sa kanyang sarili. At naging masnurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama. Nilait si Kristo, ang tingin sa Kanya, isang busabos lamang na tao, isang lamang karpentero, isang lamang walang pinag-aralan. At dahil doon siya ay nagdusa, pinatay siya sa krus ng Kalbaryo. Si David po ay larawan ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, ang sabi ni Pedro sa kanyang sulat, 1 Peter chapter 2 verse 21, sapagkat ukol dito tayo tinawag. Ukol daw dito, saan? Sa paglalait at pagliliit ng mga tao, dahil sa ating panampalataya, dahil sa ating pagsunod kay Kristo. Dito tayo ukol at tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Yan pong buhay natin. Mayroong mga hamon at tayo hinahamon sa pamamagitan ng laman, pero lumaban tayo sa pamamagitan ng panampalataya. At ganoon din, sa panliliit ng mga tao, lumaban din tayo sa pamamagitan ng panampalataya. At hindi sa laman. Kaya ang sabi ng Panginoon, turo sa kanyang mga alagad, kapag kayo ay nilalait, kayo minamaliit. Matthew chapter 5, verse 11 to 12. Ganito po sabi, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magdala kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat kayo din nila inusig ang mga propetang dauna sa inyo. Dahil sa kanyang pangalan, dahil tayo ay mananampalataya, dahil tayo tagasunod ni Kristo, marami po ang manliliit sa atin. Hindi lamang ang ating kapatid, kundi maging ang mga tao tulad kay Goliath na walang takot, na nahamon ang hukbo ng Panginoon. Okay, kailangan natin itong harapin, mga kapatid. At pang-apat, panghuli, lumaban tayo sa ating digmaan, harapin natin may panampalataya ang hamon. At pananakot ng kaaway, panliliit ng sino man, harapin natin may panampalataya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po ay nasa digmaan pa lang. At kung minsan lumalaban tayo, sinasagupa natin ang iba't ibang problema, na tayo po ang naluluwalhati. Pero sa buong panampalataya natin, naharapin natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verse 45 hanggang 51. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Filisteo, lumalapit ka sa akin na may taba, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Anong ginawa ni David? Hinarap niya na may panampalataya sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, magagawa natin ang lahat ng bagay sa pangalan ng ating Diyos. At lagi natin isa puso ang gaya na sinabi ni David sa verse 47 na ang labanan ito ay labanan ng Panginoon. Tayo pong maharap, pero ang lumalaban para sa atin ay ang Panginoon. Kaya wala pong talo, mga kapatid.
sa digmaan ng isang Kristiyano. Kung ito'y hinaharap natin sa pamagitan ng pananampalataya. Alam niyo, maalala ko yung sa Discovery Channel ba yun, na mayroong mga tao na nagpupunta mismo sa lugar ng Africa at sila ay malayang pupunta sa mga hayop. Maraming nakakatawa po yan, mga naka-televise yan. Pero ang isang bagay na napansin ko ron, yung maliit na kangaroo. Yung baby kangaroo, di ba? Malaki ang nakita sa maliit na kamay, gano'n. Yung mga kangaroo to, malikot, naningin pa yan. Mahin sa flying eagle eh. Pero nanunod parang boxer din yan. Yung mga maliit baby kangaroo. Yung mama naman, parang natuwa yata sa kangaroo, dinagukan na. Akala tatakbo yung baby kangaroo. Ala, nagulat siya dahil yung kangaroo puporma. Talagang bubog siya. Sinitira siya gano'n. Ang ginagawa mama ito, pinagdaruan niya. Binupulit niya yung malit na kangaroo. Nakapagtataka na yung napakalit na kangaroo lumaban sa kanya. Alam kung bakit? Yung tatay nasa likod ng mama. Kaya pala matapang yung baby kangaroo na lumaban sa malaking mama dahil yung tatay niya mas malaki sa mama, nasa likod lang. Well, i-picture yan sa isang Kristiyanong tulad ko. Kung tingnan mo sa panampalataya, ang Diyos ay nasa iyong likuran. Hindi ka dapat matakot. Kung binubuli ka ng mga kaaway, lumalaban tayo ayon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tagayin natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Huwag tayong matakot sa hamon ng buhay, sa takot ng sanlibutan, sa pagliliit ng sino man. Gawin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Gawin natin ang lahat ng laban sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya natin, mga kapatid, harapin ang sino mang tumatalikod sa problema o anumang kabigatan sa buhay, talo. Sapagat ang tanging panlaban natin sa mga hamon sa buhay ng digmaan ay pagharap. Yun na kailangan natin. At ang labanan ay sa Panginoon. Kailangan lang natin harapin ito. Sapagat actually hindi tayo ang ikipaglaban sa Kanya. Ang Panginoon. Kaya tingnan mo sabi sa Romans 8:37. Sabi sa Romans 8:37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sa Ingles, but in all these things, we are more than conqueror through Him who loved God. Pag sinabi pong more than conqueror tayo, ibig sabihin, higit pa tayo sa mananagumpay. No? Halimbawa, karas ko na ito yung paliwanag ng araw. Si Jinky at si Pacquiao. Si Pacquiao ang lumalaban, siya nabubugbog. Talo siya kay Mayweather. Talagang pinaglaruan siya, nakilay pa siya yung balikat ka. Ang pero may tinanggap pa rin siya ang reward. Pero sana punta yung reward niya, yung pera. Kay Jinky. Si Pacquiao ang lumaban, pero nagtagumpay si Jinky. More than conqueror, dahil hindi si Jinky ang lumaban, kundi si Pacquiao. Sa akin din naman. Sa aking paglilingkod sa inyo, mga kapatid. Ako inyong bininiyaan. Biyahin ng Panginoon, ako'y bigyan niyo ng blessing. Pero saan na pupunta? Sa aking asawa. Ako'y nagpiprepare ng message, 10 messages a week. Ako tumatayo sa pangangaral na mamaos. Pero sa kanya lang pupunta. Mortal conquerors mo. Ang Panginoon sa ating kasalanan, hindi tayo ang lumalaban, hindi tayo gumagawa. Si Kristo ang lumaban. Siya ang namatay sa krus, pero ang kanyang tagumpay ay napupunta sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya tayo, mga more than conqueror. Ang kailangan lang natin
harapin ang labanan. Wala tayong pagkatalo. Hindi ka mabibigo. Panalo ka palagi dahil ang labanan ay sa Panginoon. Marahil, mayroong kinakausap dito ngayon. Kung wala ka pa kay Kristo, kung wala pang tamang relasyon sa Panginoon, alam mo, talunan ka na. Talunan ka, lupay-pay ka, bagsak ka na. Wala kang magagawa sa buhay mo, kundi patungo ka sa tiyak na kapangkat. Kaya hinahamon kita, kaibigan, na isuko mo unang buhay mo kay Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at magsisi ka sa iyong kasalanan. Upang sa ganon si Kristo ang siyang maging Panginoon mo at tagapagligtas at magagawa mo ng harapin ang iyong digmaan na walang talo. Ikaw ay magiging more than conqueror. Kung ikaw naman ay Kristiyano, pananagumpay sa digmaan ay wala sa dami ng alam ng doktrina. Totoo, nag-aaral tayo ng doktrina Sunday School para tayo isang kaban, para tayo i-equip, para tayo mayroong maggamit sa totoong labanan ng buhay. Hanggat hindi natin ginagamit ang ating kaalaman, talo ka. Talo ka. Sapagkat ang totoong labanan ay yung mayroong tayong panangga, panlaban mula sa doktrina upang harapin ang problema sa buhay. Ipamuhay natin ang ating kaalaman. Mahalaga pong iakbang ang iyong pananampalataya. Iakbang mo yung pananampalataya, harapin mo ang hamon sa buhay. Sa magitan ng pananampalataya, harapin mo ang takot sa labanan. Sa digmaan, humarap kang may pananampalataya sa panliliit ng sino man. Nasa digmaan, lumabang kang may pananampalataya para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tayo mo na lang.